Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Ito na naman po tayo mag-react at magko-comment sa isang viral issue tungkol tungkol pa rin sa West Philippine Sea. Ito nga, di ba naglabas si President Marcos ng executive order para paigtingin ang seguridad dito sa West Philippine Sea. So, ang masasabi ko lang dito, naglalabasan na yung mga ebidensya o kaya kung sino ba talaga ang may kasalanan tungkol dito sa pagkakapamigay o pagkakabenta nitong West Philippine Sea na to. Nandiyan na lumalabas na nga na si Gloria Arroyo, yung mga dating presidente na meron ding usapin tungkol dito, at ito nga si Rodrigo Duterte na kahit na nung nakaupo na si President Marcos nakipag-meeting pa rin dito kay Xi Jinping ng China, at parang pinalalabas na suportado siya ng buong Pilipinas. So yung mga sumusuporta dyan kay Duterte ng mga taga-malapit dyan sa isla ng ibinenta o ipinamigay ng island, so anong masasabi nyo ngayon? Wala na kayong island, pinamigay na ng mahal niyong presidente. So, ganun pa rin ba ang side nyo? Siya pa rin ba ang presidente nyo? So, sa tingin ko, si President Marcos ngayon, gumagawa siya ng paraan para matulungan ang Pilipinas na maging buo pa rin at yung mga property natin ay hindi mapunta sa iba. So, hayaan na natin siya mag-decide kasi nandyan na siya siya na presidente natin So, baka ito na yung way niya para kung ano man yung naging masamang ginawa ng ama, mapalitan naman ng kabutihang gagawin niya ngayon. Kasi marami sa social media puro pagbabatikos din kay Marcos Pero pag tumitingin naman ako sa social media, marami din naman siyang nagawa. Kaya lang, ang pinofocus lang ng karamihan ng mga vloggers is yung mga negative na nangyayari. So, andyan na yan May nagawa ba ang gobyerno? Nagkaroon ng dayaan, lumabas ang ebidensya. May nagawa ba ang gobyerno? Natanggal ba siya? Napahuli ba ang mga salarin? Wala naman Nabayaran lahat. So, andyan na yan. Pagtiyagaan na natin. Kasi 6 years lang din naman yan Pumikit na lang tayo. Wala na tayong magagawa dyan. Lahat ng nakaraang administrasyon, tinanggap na natin. O di ba nga nung vice president siya, hanggang matapos na yung termino ng vice presidente, sige pa rin sila sa pagpahalukay na nadaya siya. Pero napatunayan naman na hindi siya nadaya. Pero bakit ngayon? From the start, minsan hindi nagpa-recount si Vice President Leni Robredo, di ba? Nanahimik na lang siya, tinanggap na lang niya, pinamigay niya na lang. At may kumakalat pa na balita na nabayaran din siya. So, pinagtatanggol, sinusuportahan si Leni Robredo ng mga tao, pero parang wala naman ako nakikitang ginagawa siya para makuha niya yung dapat na para sa kanya. So, ibig sabihin, nagtiwala na rin siya kay Marcos. So, yun na yun. Pabayaan na natin. Let it be. Lilipas din yan. Kailangan suportahan natin siya para sa Pilipinas. Kasi China na yan Kumbaga, parang sa nangyayari, parang magkakaroon ng gera or whatever. Pero, sana, andyan na yan, supportan na lang natin para makabuo o makagawa tayo ng mabuti para sa bansa natin. Marami dyan mga sumuporta sa kanya, ngayon tumitiwalag, binabanatan siya. Bakit? Kasi siguro wala silang napala. So, ganun talaga. Nasa huli talagang pagsisisi, wala tayong magagawa dyan. So, kailangan tanggapin natin para makamag-move on tayo. That's all.